Bakit kailangan pagtagpuin ng tadhana ang ilang pusong alam namang mauuwi sa pamamaalam? Pero siguro iyon ang ganda ng pagmamahal. Hindi mo sinusukat kung gaano katagal, kundi kung gaano kalalim. Ako nga po pala si Althea. At ang kwento pong ibabahagi ko ay kwento ng aking lola, na si Lola Elara. Bali, ikukwento ko po ito sa point of view niya para mas maintindihan. Hi guys! It's your Kamisay Story. Bago ko po simulan ng kwento, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell para update kayo sa susunod natin na kwento. Ako si Elara. At ang kwento ko ay hindi simpleng kwento ng pag-ibig. Ito ay isang kwento ng pagkakakilala, ng pagkahulog, at sa huli, isang kwento ng sakripisyo. Unang beses ko siyang nakita sa lumang aklatan ng bayan. Ako'y nakaupo sa sulok, tahimik na nagbabasa, nang biglang may bumagsak na libro sa kabilang mesa. Pinulot ko ito at iniabot sa kanya. "Oh, nahulog po," sabi ko nang mahina. "Salamat. Ikaw si Lara, di ba?" sabi niya. Nagulat ako. "Pero paano mo nalaman ang pangalan ko?" "Dahil halos araw-araw nakikita kitang narito. Lagi kang may hawak na libro. Laging nasa parehong sulok." Mula noon, nagsimula ang lahat. Una yung mga simpleng ngiti, paglaon, mga pagbati, hanggang sa nauwi sa mahabang usapan tungkol sa mga librong gusto namin, sa mga pangarap, at sa mga simpleng bagay na tila walang halaga para sa iba, pero sa amin, napakahalaga. Natuklasan kong si Adrian ay may pangarap na maging guro. Kung may maiiwan man ako sa mundong ito, sana'y kaalaman at pag-asa, sabi niya. At doon ko siya masinangaan. Hanggang isang gabi, habang nakaupo kami sa damuhan, nakatingin sa mga bituin, bigla siyang natahimik. "Elara, pwede ba kitang ligawan?" Saan niya? Parang huminto ang oras. Tinitigan ko siya. At nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. "Adrian, matagal na kitang hinihintay," sabi ko. At doon nagsimula ang aming pagmamahalan. Hindi ingrande, hindi magarbo, kundi puno ng simpleng sandali. Mga tawanan sa ilalim ng ulan, mga lihim na bulong sa katahimikan, at mga pangakong binatawan sa lugar kung saan kami unang nagtagpo. Ngunit, sa kabila ng mga masasayang araw, unting-unting nagbago sa Adrian. Madalas siyang mapagod. Madalas siyang magdugo sa maliliit na sugat. Hanggang sa sinabi ng doktor ang bagay na hindi ko kayang tanggapin. Aplastic anemia. Ang kanyang utak sa buto na hindi gumagawa ng sapat na malulusog na selula. Ang tanging pag-asa ay isang bone marrow transplant.
Isa, dalawa, tatlo. Wala ni isang nagtugma. Hanggang isang araw, tinawag ako ng doktor. Miss Elara, pasensya na. Pero, ikaw lang talaga ang tugma. Nanlumo ako. Kinagabihan, humarap sa akin si Adrian. Luwaan. Huwag mong gawin, Elara. Ayokong mawala ka. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Adrian, paano kita matitiis? Kung ako lang ang paraan para mabuhay ka, bakit ako matatakot? Mas natatakot akong mawala ka kaysa mawala ako. Dumating na ang araw ng operasyon. Hawak ko ang kanyang kamay. Mahina, pero magigpit. Umiti ako kahit nangingilid ang mga luha ko. Mahal kita, Adrian. Kung ito man ang huli kong sandali, naway ito ang magsisimula ng bagong mong buhay. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Magiging masaya ako. Huwag mong pigilin ang sarili mong magmahal ng bago. Masaya ako para sa'yo. Mahal kita, Adrian ko. At habang unti-unti akong nawawalan ng malay, huli kong narinig ang hikbi niya. At huli kong naramdaman ang init ng kamay niyang kumakapit sa akin. Ako si Elara, at kung